Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. So, update lang tayo sa ating Inco Portable Spray gun guys. So, ngayon ang sitwasyon ng ating portable spray gun guys. Naglilik siya matapos kong linisan. So, sa tingin ko guys, bakit siya naglilik? Kasi, yung parang rod niya dito guys, yung may bakal dito guys na parang rod, nakakonekta sa ating trigger. So, ngayon naglilik siya dito. Yung leak niya nandito katabi ng trigger. Pag pinisil natin yung trigger, nag-leak. So, ipapakita ko sa inyo guys. So, ito guys. Kita nyo guys. So, ayan guys, kitang-kita sa video natin guys. Nag-leak talaga yung aking portable spray gun. So far, wala sana tong leak guys. Nagkaroon lang siya ng leak mula nung nilinisan ko guys. Kumbaga, na nagasgasan ko yung parang rad na bakal dito guys dahil sa pagmamadali ko guys na matapos madali lang minadali kong linisin yung natuyong mga pintura guys o kasama na yung top coat na dumikit sa bakal yung parang yung connection ng trigger yung parang rad dito guys kiniskis ko ng kutsilyo. So, doon tayo nagkamali guys. So, kumbaga kasalanan ko doon naman guys kung ba't naglilik yung ating portable spray gun. So far, nung hindi ko pa to kiniskis ng kutsilyo yung parang rad niya dito na bakal. Maayos pa naman sana guys, walang leaking. So, ngayon naglilik na siya. So, hindi ko na magamit to sa pagpaint ng halimbawa magpipinta ko ng bearings ng motor kasi malakas yung tulo guys. So delikado kung matamaan natin yung or magpint tayo tapos matuluan yung pinipinturahan natin. So papangit yung gawa natin guys. So kaya ko ginawa ang video na ito guys para ma-advisean kayo na ingatan nyo yung paglinis dito sa Inco portable spray gun nyo para hindi maglilik yung o hindi tutulo yung pintura dito sa may trigger. So, may nag-comment sa akin comment section, ganun din yung problema niya. So, dito yan sa ating rod, yung rod niya parang bakal. Pag sumisingaw na dyan, so tutulo talaga ang pintura yan guys. So, yung sa akin, kaya tumulo, kasi nagasgas yung parang rod niya kasi kiniskis ko nga ng kutsilyo. So, babaklasin ko guys. So, yan ang isa sa tips ko sa inyo na ingatan nyo talaga yung dito guys. Kung maglinis kayo, yung rod na sinasabi ko na bakal na parang rod guys, nagkukonekta sa ating trigger. Yun yung gumagalaw-galaw guys. Pag naglinis kayo guys, pag may dumikit na pintura, ibabad nyo lang sa thinner guys para lumambot yung pintura tapos gamitan nyo ng damit. Pahiran nyo ng damit para matanggal yung buong pintura na dumikit. Kasi yan yung dahilan ba't naglilik na ngayon yung aking portable spray gun. Sayang. Pero ayos pa naman to guys. Gagamit ko pa ito sa pagpaint lalo na sa dito sa aking bahay guys. Pwede ko pa itong gamitin pag-paint. Tanggalin ko lang yung minodify kong plastic sa nozzle niya para maibalik siya sa standard. So, ayun guys. So, babaklasin natin yung babaklasin ko yung dito banda guys. Papakita ko sa inyo yung bakal na kiniskis ko ng kutsilyo. So, mali ako dun guys. So, wag niyong gayahin guys. So, hindi ko naman yun in-upload yung paglinis ko guys. So, babaklasin natin para makita niyo. Para pag naglinis kayo guys, so may alam na kayo na dapat nyong ingatan yung part na yun. Okay? So, ito na guys. Binaklas ko na yung ating inko para ma-share sa inyo at may pakita guys. Kung saan ako nagkamali paglinis guys. So,
Ito guys. Ito guys, oh, may mga gasgas. Gawa ng pagkiskis ko ng kutsilyo guys. So nagkaroon ng gasgas yung ating kumbaga parang rod. Dito nakakonekta yung ating trigger. So ang advice ko sa inyo, pag naglinis kayo, punasan nyo lang ito guys ng punasan nyo lang ito ng damit, or ibabad nyo sa thinner para pag naglambot na yung dumidikit na pintura dito, punasan nyo ng damit para matanggal yung pintura kung may dumidikit man or yung top coat, para hindi siya magasgas. So ito guys, nagasgas kaya pumapasok yung dito guys, pumapasok yung tubig, dumadaan sa leak, sa gasgas, kaya nagkakaroon ng leak. Tsaka may isa pang dahilan guys. Ginalaw ko yung sa ilalim nito guys. Papakita ko na rin sa inyo guys para wag nyo nang galawin. Ito guys, binunot ko itong part na ito guys, binunot ko ito guys. Kasi wala naman tong thread, inikot ko lang, lang ito guys. Kumbaga may butas, pinasikip lang sa butas guys. Kumbaga kasya lang siya sa butas, hindi siya maluwag. Masikip siya guys. So binunot ko ito guys kasi nilinisan ko nga yung ilalim. So doon na nagsimula yung paglilik guys. So dapat hindi ko na to binunot kasi kaya namang sungkitin to guys. Makikita naman sana guys. So kumbaga mahilig tayo sa DIY. So akin naman itong unit na ito guys. So sinubukan kong bunutin. May nakita din kasi ako sa taga ibang bansa yun guys. Binunot yung ganito guys, binunot. So kaya yung sa akin binunot ko din. Pero nung binalik ko na guys, naglilik na. Pero sa palagay ko dito talaga nagkaroon ng problema. Kasi kiniskis ko kasi ng kutsilyo guys, nagkaroon ng gasgas. So sa palagay ko ito yung dahilan na nagkakaroon ng leak, nagkakaroon ng singaw dahil kutsilyo yung ginamit ko guys. Dapat pala hindi ko to guys, hindi ko kiniskis guys, dapat pinunasan ko lang. So may mga gasgas ito guys, pino lang. So hindi masyadong maklaro sa sa video. Pero yun lang masasabi ko, pag naglinis kayo, wag nyo itong kiskisin guys, gaya ng ginawa ko, para hindi matulad yung inko nyo sa akin na naglilik. So sayang, wala pa namang leak yung inko ko. Pag linis ko lang guys, sumablay tayo. So yan lang guys. Pakilike na lang ng ating video guys. Pa-share, papindot na rin ang notification bell para updated pa kayo sa susunod ko pang mga video uploads about sa ating Inco Portable Spray Gun. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Patulong na ma-reach yung maximum na 1,000 ni YouTube para ma-monetize tayo guys. At mainggan nyo pa tayong mag-upload pa ng marami pang mga video uploads. So hanggang dito na lang yung ating munting video. God bless ating lahat. Bye-bye.